Kamatayan ng hatol sa isang Pilipino sa Qatar dahil sa espionage o paniniktik at economic sabotage. Isa mo na siyang tenyente sa Pilipinas at nagtatrabaho para sa isang state-owned company sa Qatar. Dalawa pang Pilipino na kapwa military technician ang sinintensahang makulong naman ng habang buhay. Nangako naman ng tulong ang ating embahada sa Doha. May report si Cara David. The Philippines likewise hopes for Matipid sa detalye ang ginawang anunsyo ng Department of Foreign Affairs. Isang Pilipino sa Qatar na sentensyahan ng kamatayan at dalawa niyang kasamahan ang hinatulan naman ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ang kanilang kaso, pang-eespiya. The one sentenced to death was an employee of a state-owned company. The two other OFWs were technicians in a military base. Ibinaba daw ang hatol noong ika-30 ng Abril. Walang masyadong detalyeng ibinigay ang Department of Foreign Affairs ni hindi pinangalanan ng mga Pilipino. Pero ayon sa mga media reports sa Qatar, ang Pilipinong nahatulan ng death sentence ay isa umanong tinyente sa Pilipinas at ginawa raw niya umano ang pang-iispiya para sa pamahalaan ng Pilipinas. Sa ulat ng The Peninsula, ipinapasa daw ng Pinoy ang mga impormasyon tungkol sa militar ng Qatar sa isang senior communications intelligence official sa Pilipinas. Ayon naman sa Doha News, ang mga impormasyon ay nakuha daw ng pangunahing akusado sa dalawa niyang kasamahang Pilipino na nagtatrabaho naman bilang technician sa Qatar Air Force. Sabi rin sa mga ulat, milyon-milyong riyal daw ang tinatanggap na bayad ng Pilipinong ito kapalit ng pagiging espiya. Iaapila daw ng 3 Pinoy ang hatol sa kanila. Ayon sa DFA, patuloy daw silang tutulungan ng pamahalaan ng Pilipinas. A lawyer assisted them throughout the lower court proceedings and the verdict was appealed before Qatar's Court of Appeal last May 4. As in other assistance to nationals cases, our embassy would continue to extend assistance to them for as long as necessary. Cara David, GMA News.